Mandato 2025. Magtutulungan ang COMELEC at Department of Information and Communications Technology sa paglaban sa fake news at online fraud sa halalan sa Mayo. Sinabi ni DICT Secretary Ivan John Uy na naglunsad sila ng kampanya kasama ang COMELEC at iba pang ahensya ng gobyerno para labanan ng fake news at deepfake. Katuwang din anya ng DICT at COMELEC ang Scam Watch Philippines sa kampanya. Ayon sa kalihim, babantayan ng mga social media para i-monitor ang posibleng pagpapakalat ng mga fake news, deepfake at artificial intelligence content. Gagamitin anya ang mga makakalap na impormasyon para gumawa ng aksyon kasama ang COMELEC kung i-take down ng social media site at ipapaalam sa publiko na fake news ang ipinapakalat na impormasyon. Mandato 2025. Naunguna ang mga manok ng Administrasyong Marcos sa pagkasenador sa pinakahuling survey para sa 2025 senatorial race. Isinagawa ng SWS ang survey noong January 17 hanggang 25 na kinumisyon ng Strat-based Group. Base sa resulta ng survey, naunguna pa rin si ACT-CIS Party List Representative Erwin Tulfo, habang nasa ikalawang pwesto si dating Senate President Tito Soto. Umangat naman sa 3rd hanggang 4th place si Senador Lito Lapid na dating nasa 11th place noong Disyembre. Gayun din si Senador Bongo. Pasok din sa top 10 si dating Senador Panfilo Lacson, broadcaster na si Ben Tulfo, dating Senador Manny Pacquiao, Makati Mayor Abby Binay, Senator Ronald De La Rosa at Senador Pia Cayetano. Bumagsak naman sa 11th hanggang 13th place si Senador Bong Revilla at Willie Revillame. Radyo 630 Balita. Mandato 2025. Hindi na itutuloy ng COMELEC ang pag-iimprenta ng mga balota para sa parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao. Ito'y matapos sertipikahang urgent ni Pangulong Marcos Jr. ang panukalang batas para sa pagpapaliban ng BARM election sa Mayo. Sinabi ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na tanging mga balota na gagamitin sa midterm elections ang itutuloy sa pag-iimprenta. Hihintayin ng COMELEC na maipasa ng mga mambabatas ang panukalang batas bago magkaroon ng adjustment sa kanilang preparasyon sa halalan sa Mayo. Lusot na sa Kamara ang panukalang ipagpaliban ng BARM elections habang isasalang sa ikatlo at huling pagbasa ang katulad na panukalang batas sa Senado. Radyo 630 Balita. Oras po natin 5:16. Good morning! Gumising na ang dapat gumising. Morning! At sa aming pagbabalik, tindero ng gulay patay sa pamaril sa Bulacan. Good morning! At lalaking sumugod sa mga nag-iinuman patay sa pamamaril sa Ramon Isabela. Yan at iba pang mga balita mula sa lalawigan sa pagbabalik ng Radyo 630 Balita. Radyo 630 Balita. Deserve mo talagang magkaroon ng panalong diskarte. Inspirasyon at gabay nyo sa pagmamanage ng inyong kaperahan para tayo ay umahon. Marami tayong pag-uusapan ngayon tungkol sa kaperahan. Kasama sina May Valia Siniza Siyempre dapat panalo ang diskarte mo sa buhay para umahon ka. at Salve Doplito. Lagi naman tayo may pinagdadaanan sa buhay from time to time. Okay lang yan. Yes. Kaya tutok na tuwing linggo, 9:30 a.m. sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Huwag nang itago ang nararamdaman. Anumang sakit at iniinda, pwede nang ikonsulta yan. Punta na dahil bukas na ang Klinika 630 para tugunan ang inyong mga pangangailangang pangkalusugan. Kasama sina Bernadette Zambrano Turuan natin ang isa't isa kung paano aalagaan yung kanilang sarili. at Doc Dennis. Kung ang pasyente ay nakakaintindi, isang parte na yan sa pagpapagaling ng pasyente. Alas 2 ng hapon. Mga awiting magpapakalma sa inyong mga gabi at magbabalik tanaw sa inyong nakaraan. Iwanan ang inyong pagod at sabayan ang saliw ng mga musikang hatid sa inyo ng Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan
Mula Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi hanggang alas 4 ng umaga sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Gusto mo bang malaman ang pinakabagong balita, issue, impormasyon, at syempre, meron pang serbisyo publiko. Tutok na sa Teleradyo Serbisyo. Patuloy na napapanood sa Sky Cable, Converge Vision Box, GSAT, Cable Link at CNET Cable. 183 cable providers nationwide. TFC, I Want TFC. At sa Teleradyo Serbisyo, YouTube channel. Napakikinggan din sa Radyo 630 sa Mega Manila. Patuloy tayong maglilingkod mga kaserbisyo. Mahahalagang kaalaman sa buhay. Praktikal na mga solusyon sa mga isyu sa tahanan. Hanapan natin ng kilos kung paano tayo aahon. At tips para maging balanse at magaan ang araw-araw. Ibabahagi ni Stargazer sa Feel Kita. Tumutok na tuwing Sabado, alas 8 ng gabi sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Iba't ibang mga trahedya, mga sakuna, at syempre, lagay ng panahon ang babantayan natin. Lagi ko pong sinasabi, job you, just always bring your umbrella. Dati kasi, katutok lang tayo sa response. Ngayon, even yung kamalayan ng ating mga kababayan has gone a long way. No? Ako po ang inyong mga kasama, Ariel Rojas. Atid po namin ay kaalaman para sa inyong kaligtasan, laban po sa anumang panganib o sakuna. Dahil ang mahalaga, lahat tayo laging ligtas dapat. Siksik ang 6 a.m. mo sa talakayang makabuluhan. Tama ba yung pinagkakagastusan natin? Yun kasi po yung issue. No? Huwag natin ilihis. Oo. Na kesyo na politika, na kesyo na Ay, wag walang ganon. Na may halong kakulitan. Anong oras na binibining maganda? Ako yun. Dapat lumangon na kayo, baby. Gising! Gigisingin kang masaya tuwing umaga kapag nakatutok sa Gising Pilipinas. Kasama sina Alvin Alchigo at Doris Bigornia. Simula alas 6 ng umaga at nagbabalik ng alas 7:30. Dito sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Radyo 630, Radyo 630, ito ang himpilan para sa mamamayan. Radyo 630. Para sa mamamayan. 630. Balita! Balikan natin ang mga headlines sa Radyo 630 Balita. Radyo 630 Balita. Headline. 2025 General Appropriations Act tinawag na most corrupt sa national budget. Pagkwestiyon sa legalidad ng national budget, wala umanong basihan ayon sa ilang kongresista. Radyo 630 Balita. Iba pang Chinese spy maaaresto sa mga susunod na araw ayon sa National Security Council. Pag-amyenda sa anti-espionage law isinusulong. Radyo 630 Balita. Mga barko ng China na iligal na pumasok sa EEZ ng Pilipinas nadagdagan pa. Pilipinas at New Zealand ikinakasa ang isang visiting forces agreement. Radyo 630 Balita. Shabu Laboratory na kayang gumawa ng hanggang 20 kilo na iligal na droga na diskubre sa Tanzac, Cavite. Radyo 630 Balita. Ratshada! Probinsya! Sa oras po nating 5:22, 71 taong gulang na lolo patay matapos tagain ng pamangkin habang natutulog sa duyan sa Davao del Sur. Nagbabalita at nag-serbisyo si Hernel Tokmo. Hernel! Duguan habang nasa duyan ang 71 taong gulang na lolo matapos pagtatagain ng sariling pamangkin sa Barangay Santo Niño, Kiblawan, Davao del Sur. Dead on arrival sa ospital ang biktima matapos magtamo ng matinding tama sa likod ng ulo. Ayon sa Kiblawan Police Station, lasing ang suspect na si Ale at nilapitan ang kanyang tiyuhing natutulog sa duyan at bigla na lang pinagtataga ang biktima. Ayon kay Police Major Robert James Karumba, hepe ng Kiblawan Police, dati nang bayolente ang suspect kapag nakakainom. May alitan na rin daw noon ang dalawa matapos magalit ang suspect nang aawatin siya ng kanyang tiyuhin tuwing nalalasing dahil nanununtok din daw ito.
Nahuli rin ng mga pulis at ng mga tao ang suspect na nagtatago umano sa likod ng kanilang bahay. Naharap sa kasong murder ang suspect. Kaserbisyo mo sa Davao, Hernel Tokmo para sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Maraming salamat, Hernel Tokmo. Radyo 630 Balita. Patay ang isang tindero ng gulay sa pamamaril sa Santa Maria, Bulacan. Sa investigasyon, papuntang pwesto sa palengke ang tindero ng tambangan ng di pa kilalang suspect sa barangay Guyong. Narecover naman ang 5 basyo ng bala sa pinangyarihan ng krimen. Tinitingnan motibo sa krimen ang pagpapautang ng tindero na dati na ring tinambangan dahil dito. Ratsada! Probinsya! Lalaking sumugod sa mga nagiinuman patay sa pamaril sa Ramon, Isabela. Nagbabalita tayo serbisyo si Hares Julio. Hares! Ayon sa pulis, ang biktima ay 52 anyos na taga Tabuk City, Kalinga at kasalukuyang caretaker ng isang sakahan sa Ramon, Isabela. Sa investigasyon, sumugod umano ang biktima na may dalang itak sa bahay ng suspect na noon ay nakikipag-inuman sa mga kaibigan. Sinipa umano ng biktima ang mesa at inatake ang mga nagiinuman. Kinuha naman ng suspect ang kanyang baril sa loob ng kanilang bahay at paglabas ay nakita umano niyang inaambahan ng itak ang kanyang misis kaya binaril niya ang biktima. Agad na nasawi ang biktima na nagtamo ng mga tama ng bala sa ulo at katawan. Na-recover ng SOCO sa crime scene ang 7 basyo ng bala ng caliber 40 Glock 22 na baril. Lumalabas sa pagsisiyasat na lisensyado naman ang baril. Nalaman din na dati nang may alitan ng biktima at suspect dahil sa lupa. Nasa kustodiya ngayon ng Ramon Police ang suspect na mahaharap sa reklamong murder at paglabag sa election gun ban. Kaserbisyo mo sa Isabela, Haris Julio para sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Maraming salamat, Haris Julio. Radyo 630 Balita. Sa Cotabato, sugatan ng isang rider matapos masalpok ng pickup truck ang sinakyan niyang motorsiklo sa bayan ng Tulunan. Nagtamo ng mga sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ng rider na isinugod sa ospital. Papaliko sa U-turn slot sa bahagi ng National Highway ang motorcycle rider nang mahagip ng pickup truck. Hindi magsasampa ng reklamo ang rider matapos makipag-areglo sa driver ng pickup truck. Radyo 630 Balita. Oras po natin 5:26. Pinaghahanap ang isang binatilyo na tumangay sa nakaparadang motorsiklo sa Taytay, Rizal. Nakuna ng CCTV ng lapitan at itinulak ng suspect ang motorsiklo. Nadiskubre ng may-ari na wala na ang kanyang motorsiklo kinabukasan. Natukoy at natunton sa Bulacan ang bahay ng suspect matapos i-post ng biktima sa social media ang kuha ng CCTV. Wala doon ang binatilyo at itinuro ng mga magulang ang suspect sa Cardona, Rizal kung saan itinatago ang motorsiklo. Sira na ang susian at bawas na rin ang side mirror ng motorsiklo nang mabawi ng may-ari. Radyo 630 Balita. Patay ang 16 anyos na estudyante matapos mabundol ng pickup truck habang nagmomotorsiklo sa barangay Gulang-Gulang, Lucena City sa Quezon. Sa investigasyon, natumba at nagulungan ang biktimang si Alberto Rias Serra nang tangkaing umatras ng driver na si Rogelio Alterado. Nakakulong na si Alterado na maharap sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide and damage to property. Radyo 630 Balita. 3 ang patay sa salpukan ng truck at kotse sa Haro, Iloilo. Sa investigasyon, nag-overtake ang driver ng kotse kaya't bumangga sa kasalubong na truck sa kabilang linya ng kalsada. Patay sa aksidente ang driver ng kotse at kanyang pinsan at kasamang sundalo. Ligtas sa insidente ang driver ng truck. Ratsada! Probinsya. Lalaking taga Las Piñas na dumarayo sa Camarines Norte para magtulak ng droga, arestado. Nagbabalita at nagseserbisyo si Jonathan Magistrado. Jonathan?
Halos kalahating milyong piso ang halaga ng nasa 60 gramo ng shabu na nakumpiska sa 40 anyos na lalaki na arestado ng pulisya sa buy-bust operation sa barangay Masalong, Labo, Camarines Norte. Ayon kay Chief of Police Lieutenant Colonel Jim Jeremias, residente ng barangay Talon 4 sa Las Piñas City, ang suspect na newly identified drug personality pero pabalik-balik na pala sa Labo para magtulak ng droga. Base anya sa case analysis sa nakaraang anti-drug operation sa lalawigan at pagkanta na rin ng mga nahuli na drug personalities, lumutang ang pangalan ng suspect kaya agad inoperate ng pulisya sa pangunguna ng Camarines Norte Police Drug Enforcement Unit. Nakapit na ang suspect na bukod sa kasong droga ay mahaharap sa reklamong illegal possession of firearm and ammunitions dahil nakumpiska rin sa kanya ang isang Uzi, submachine gun at magazine. Kaserbisyo mo sa Bicol, Jonathan Maestrado para sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Maraming salamat, Jonathan Maestrado. Radyo 630 Balita. Oras po natin 5:29. Matapos ang mahigit isang taong pagtatago, naaresto ng mga pulis ang sospek sa panggagahasa sa kanyang 16 anyos na stepsister sa Basud, Camarines Norte noong July 2023. Ayon sa PNP, natunto ng pinagtataguan ng sospek sa Calabarzon kung saan ito nagtatrabaho bilang helper sa isang farm. Una nang naaresto ang dalawang kaibigan ng sospek. Kwento ng biktima, nakatulog siya dahil sa kalasingan matapos makipag-inuman sa mga sospek. Nagising ang dalagita habang halinhinang ginagahasa ng stepbrother at dalawang kaibigan nito. Ratsada! Probinsya! Inauguration ng alternate runway ng Mactan International Airport sa Cebu tuloy ngayong araw. Nagbabalita at nagseserbisyo si Ani Perez. Ani? Inasahan ang pagdalo ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa inauguration ng pangalawang runway sa paliparan sa Cebu. Ito ay may haba na mahigit 2,000 metro na sinimulan sa paggawa noon pang taong 2020. Ang runway na ito ay gagamitin tuwing may emergency o pag-aayos sa gagawin sa main runway ng Mactan Cebu International Airport. Magagamit din ito upang hindi na mag-aagawan ang mga eroplano sa kasalukuyang runway. Tinitignan din nila na magagamit din ito kung mas dumami pa ang mga flights sa pandaig Ani Perez para sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Maraming salamat, Ani Perez. Radyo 630 Balita. O yung oras po natin, 5:31. Good morning! Aba, napakabilis ano? Kalahati na lang alas 6 na ano? Abay, bati po muna tayo, Bini Pam! Ito nga ang nakikita ko, partner, ay Inaanak nako, happy birthday dito kay Kuya Jazz Matthew Costahan. Abay, happy birthday sa'yo ha. Wala iyan. Iyon, happy birthday. Kasi na Ito, partner, mabilisan na may umahabol ng good morning from Catanduanes, Darwin, Australia at Santa Cruz, Zambales. Ayun! Nako, dyan lamang po kayo ha! Magluto na! Sa aming pagbabalik, mga sospek sa pagkawala ng 6 na sabongero, hiniling na muling arestuhin. At 6 sugatan sa pagsabog sa detalye sa aming pagbabalik. Radyo 630 Balita. Mga awiting magpapakalma sa inyong mga gabi at magbabalik tanaw sa inyong nakaraan. Iwanan ang inyong pagod at sabayan ang saliw ng mga musikang hatid sa inyo ng Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan mula Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi
hanggang alas 4 ng umaga sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Mga haka-haka tungkol sa mga isyu ng bayan, Antemano, bibigyang linaw. Ano naman po ang komento dun sa sinasabi naman ng ilan na lumalabas na mga issues? Kumpirmadong mga kasagutan, Antemano, ibabalita. Hihingi lang po kami ng update. Ano na po ang pinakahuling utos sa atin? Balita, Antemano, kasama si Robert Mano tuwing Sabado alas 8 ng umaga sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Ikaw rin, pwedeng magtagumpay. Sa trabaho, sa negosyo, sa buhay. Kakayanin mo. Matuto kung paano sa Aprubia. Kasama si Danny Buenafe. Tuwing linggo, alas 8 ng umaga sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Siksik ang 6 a.m. mo sa talakayang makabuluhan. Tama ba yung pinagkakagastusan natin? Yun kasi po yung isyu. No? Huwag natin ilihis. Oo. Na kesyo na politika, na kesyo na Ay, wag walang ganon. Na may halong kakulitan. Anong oras na binibining maganda? Ako yun. Dapat lumangon na kayo, baby. Gising! Gigisingin kang masaya tuwing umaga kapag nakatutok sa Gising Pilipinas. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Simula alas 6 ng umaga at nagbabalik ng alas 7:30. Dito sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Maliwanag, masaya, puno ng pag-asa. Simulan natin ang linggo na puno ng inspirasyon. Ganyan ang umaga kapag kasama mo si Michael Angelo Lubrin sa Sunny Side Up. Tuwing linggo, alas 4 ng umaga. Napakikinggan sa Radyo 630 at napapanood sa Teleradyo Serbisyo. Walang lunch break ang pagseserbisyo. Kasama nyo sa tanghalian, nagmamalasakit, nagseserbisyo. Nina Corpus, kasama si Migs Bustos. Serbisyo agad, serbisyong sagad, nagseserbisyo. Nina Corpus, tuwing alas 12 ng tanghali, dito lamang sa Radyo 630 at Teleradyo Serbisyo. Anong hinahanap mo? Gusto ko, yung tinutupad ang sinasabi. Hindi yung nangangako pero napapako. Gusto ko yung mapagkakatiwalaan sa pera. Hindi nasisilaw sa kapangyarihan at higit sa lahat, hindi sarili ang iniisip. Ikaw, ano ang hinahanap mo sa mga susunod na mamumuno sa bansa? Mandato 2025. Dahil ang kapangyarihan ay nagmumula sa bayan. Tiyak na mag-iinit ang umaga mo kapag nakatuto ka sa mga balitang tatapatin ang mga isyu ng bayan. Haharapin ang lahat ng usapin at sisiyasati ang mga sagot sa tanong ng Pilipino. Kasama sina Peter Musngi at Rica Lazo sa Balita Pata, Lunes hanggang Biyernes, alas 9:30 ng umaga sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Huwag nang itago ang nararamdaman. Anumang sakit at iniinda, pwede nang ikonsulta yan. Punta na dahil bukas na ang Klinika 630 para tugunan ang inyong mga pangangailangang pangkalusugan. Kasama sina Bernadette Zambrano Turuan natin ang isa't isa kung paano aalagaan yung kanilang sarili. at Doc Dennis. Kung ang pasyente ay nakakaintindi, isang parte na yan sa pagpapagaling ng pasyente. Alas 2 ng hapon. Mahahalagang kaalaman sa buhay. Praktikal na mga solusyon sa mga isyu sa tahanan. Hanapan natin ng kilos kung paano tayo aahon. At tips para maging balanse at magaan ang araw-araw. Ibabahagi ni Stargazer sa Feel Kita. Tumutok na tuwing Sabado, alas 8 ng gabi sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Balita! Nagbabalik ang Radyo 630 Balita. Nadiskubre ng mga otoridad ang Shabu Laboratory
sa isang paupahang bahay sa barangay Sahod Ulan sa Tansa, Cavite. Rumesponde ang mga bumbero sa lugar matapos ang nangyaring pagsabog at nadiskubre ang isang kwarto na ginawang shabu laboratory. Ang kemikal na gamit para sa paggawa ng hinihinalang shabu ang pinagmulan ng pagsabog. Na-recover ng mga otoridad ang kemikal, drug paraphernalia, mga sachet ng shabu at gas mask. Ayon kay Attorney Jacqueline De Guzman, Regional Director ng PIDEA Calabarzon, kayang gumawa ng 10 hanggang 20 kilo ng shabu sa nabistong shabu laboratory base sa mga kemikal at kagamitan na nadiskubre sa loob ng bahay. Tumaka sa mga naungupahan, kabilang ang 2 babae nang mangyari ang pagsabog. Hinahanap ng PIDEA at PNP ang isang umano'y Chinese na nasa likod ng laboratorio, gayon din ang 2 Indonesian at isang Pilipina. Kaserbisyo Balita Live Report. 4 na suspect arestado sa drug buy-bust operation sa Taytay, Rizal. Nagbabalita at nagseserbisyo si Nico Bagsik. Nico? Arestado ng Taytay Municipal Police Station ng isang high-valued individual at 3 pang kasama nitong hinihinalang sangkot sa pagbebenta ng illegal na droga sa San Lorenzo Ruiz, Barangay San Juan, Taytay, Rizal. Kinilala ng pulisya ang pangunahing suspect na si alias Ake, 30 anyos at notorious sa manuntulak ng pinagbabawal na gamot. Naaresto na ang mga suspect sa isang drug buy-bust kung saan nakumpiska ng mga otoridad ang 6 na plastic sachet na ang hinihinalang shabu na nasa 360,400 pesos ang kabuang halaga. Kaserbisyo mo sa Rizal. Nico Bagsik para sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Maraming salamat, Nico Bagsik. Radyo 630 Balita. Sa Makati, 6 ang sugatan sa inihinalang ethanol chemical leak at pagsabog sa Globe Tech School sa Barangay San Antonio, Makati. Ayon sa Bureau of Fire Protection, 3 sa mga biktima ang isinugod sa pagamutan habang ang iba pang biktima ay iniuwi ng kanilang mga pamilya. Inaalam pa ng BFP ang sanhi ng posibleng chemical leak at pagsabog, gayon din ang halaga ng pinsala. Radyo 630 Balita. Kakasuhan ng Land Transportation Office ang mga organizer ng motorcycle exhibition sa Marilake Highway sa Tanay, Rizal. Sinabi ni LTO Chief Vigor Mendoza na reklamong reckless imprudence resulting in homicide ang kakaharapin ng mga organizer. Namatay ang motovlogger na si John Louis Argeles o Argelies nang bumangga ang motorsiklo nito sa isa pang motorsiklo habang nag-e-exhibition sa Marilake. Naharap naman sa reklamong kriminal at pinagpapaliwanag ng LTO ang rider na nakaligtas sa insidente kung bakit hindi pa dapat pawalang bisa ang kanyang lisensya. Dahil sa insidente, hinigpitan ng PNP Highway Patrol Group ang pagbabantay sa Marilake Highway. Sinabi ni Mendoza na sanib-pwersa ang LTO at HPG para matigil na ang pag-e-exhibisyon ng mga rider sa naturang kalsada. Maglalagay ang HPG ng mga checkpoints sa Marilake Highway. Hiniling ng Department of Justice sa Manila Regional Trial Court na muling iparesto ang 6 na suspect sa pagkawala ng 6 na sabongero sa Maynila noong 2022. Sinabi ni Prosecutor General Richard Fadulion na naghain sila ng manifestation sa korte sa hearing noong Martes. Naharap sa mga kasong kidnapping at serious illegal detention sina Julie Patidongan, Mark Carlo Zabala, Virgilio Bayog, Roberto Matiliano Jr., Glir Cordilla at John Ree Consolacion na pinayagang makapagpiyansa ng Manila RTC noong 2023 pero binaliktad ito ng Court of Appeals. Base sa desisyon ng Appellate Court, umabuso sa kapangyarihan ng hukom na may hawak ng kaso nang payagan nito na makapagpiyansa ang mga akusado. Sospek ang mga akusado sa pagkawala ng mga sabongero na sina Mark Joseph Velasco, Marlon Bacay, James Bacay, Roel Gomez, John Claude Inonog at Rondel Cristorum. Radyo 630 Balita. Tutulungan ng Department of Labor and Employment ang mga Pilipino na maapektuhan ng mahigpit na immigration policy ni US President Donald Trump. Sinabi ni Labor Secretary Bienvenido Laguesma
na makikipagtulungan ng kagawaran sa DMW alinsunod sa utos ni Pangulong Marcos Jr. Una nang inihayag ni Philippine Ambassador to the US Jose Manuel Romualdez na 20 Pinoy na sangkot sa iba't ibang kaso sa Amerika ang pinadeport ng US authorities. Pinayuhan ni Romualdez sa mga undocumented na Pilipino sa Amerika na umuwi ng Pilipinas o asikasuhin ang kanilang mga dokumento para makaiwas sa deportasyon. Radyo 630 Balita. Pumirma ng kasunduan ang Department of Labor and Employment at Job Street by SEEK para sa paglulunsad ng buwanang job fair. Alinsunod ito sa target ng Administrasyong Marcos na makalikha ng 3 milyong trabaho hanggang 2028. Sa datos ng DOLE, halos 1.5 million ang Pinoy na walang trabaho, habang 700,000 naman ang fresh graduates na pumapasok sa labor force kada taon. May niwala naman ng kagawaran na maaabot ang target dahil sa mga foreign investment na naipasok ni Pangulong Marcos Jr. sa bansa at paikipagtulungan sa pribadong sektor. Samantala, inatasan na ng Pangulo ang TESDA na magbigay ng libreng training sa upskilling o pagpapalawak ng kakayahan ng Pinoy job seekers para tumaas ang tsansang makapasok sa mga trabahong de kalidad at may mas mataas na sweldo. Radyo 630 Balita. Nakukulangan ang dating commissioner ng Regulatory Commission o Energy Regulatory Commission sa alok na 19 billion pesos na refund ng Meralco para sa sobra-sobrang nasingil ng kumpanya sa kanilang mga customer. Sinabi ni dating ERC Commissioner Alfredo Non na dapat mahigit 100 bilyong piso ang i-refund ng Meralco sa mga consumer dahil sa sobrang nakolekta mula 2012. Pero giit ng Meralco, walang basehan ang sinasabing higit 100 bilyong pisong refund. Ihahain ng Meralco sa ERC ang petisyon nito para sa 19 billion pesos na refund. Ayon sa ERC, susuriin ng mga technical expert ng komisyon ang panukala ng Meralco kaya't posibleng tumaas ang refund na matatanggap ng mga customer ng power company. Kaserbisyo Balita Live Report. Sa oras po natin na 5:45 a.m., mga bike lane at walkway planong dagdagan pa ng Department of Transportation. Nagbabalita at nagsaserbisyo si Tricia Lindo. Tricia. Jeff at Pam, planong palakasin ng DOTR ang Active Transport Project kung saan target nilang makagawa ng 2,400 na kilometro ng lane para sa mga siklista sa taong 2028. Bukod dito, magtatayo rin ng karagdagang walkway ang kagawaran para masiguro ang kaligtasan ng mga pedestrian. Nauna nang sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magiging prioridad ng gobyerno ang paggawa sa mga naturang pasilidad bilang sustainable mode ng pagbabiyahe. Ang naturang active transport ay alinsunod sa National Transport Policy at Philippine Development Plan 2023-2028. Kaserbisyo mo sa DOTR, Tricia Lindo, para sa Teleradyo Serbisyo at Radyo sa East 30. Maraming salamat, Tricia Lindo. Aminado ang Department of Education na nakakaalarma na walang principal ang malapit o maraming public schools sa bansa. Ayon kay DepEd Undersecretary for Human Resource and Organization Willie Cabral, target mapuna ng higit 2,000 bakanteng posisyon sa pagka-principal sa mga paaralan. Nilinaw naman ni Cabral na mayroon namang itinatalagang teacher in charge na gumagawa ng trabaho ng principal at namumuno sa paaralan. Pero inamin ng DepEd official na hindi natatanggap ng mga teachers in charge ang karampatang benepisyo ng o sa trabahong ginagawa. Radyo 630 Balita. Oras po natin 5:47. Good morning! Lusot na sa Kamara ang panukalang palawigin ng education assistance sa mga mag-aaral sa mga private school. Aprobado na ang panukala na isasama ang mga nasa kinder hanggang senior high school sa mga makakatatanggap ng tulong mula sa pamahalaan. Sa ngayon, limitado lamang sa mga grade 7 hanggang grade 12 students ang education assistance. Sa tala ng DepEd, halos 400,000 private school students ang lumipat sa public school noong kasagsagan ng COVID-19 pandemic. Radyo 630 Balita. Tuloy-tuloy ang paghahanda ng National Food Authority para sa distribusyon ng 300,000 metriko toneladang imbak na bigas sa ilalim ng inirekomendang food security emergency.
Sa panayam ng programang Johnson Ikwento Mo, sinabi ni NFA Acting Administrator Dr. Larry Lacson na patuloy ang paggiling ng mga palay para sa mas maraming maipamahaging bigas. Makikipag-ugnayan na rin aniya ang ahensya sa mga lokal na pamahalaan para matansya kung gaano karami ang dapat ihanda. Dagdag ni Dr. Lacson, target maipamahagi ang 150,000 metriko toneladang bigas sa unang 6 na buwan kapag naideklara ang food security emergency sa Metro Manila, Laguna, Cavite, Mindoro at Cagayan de Oro. Maging sa Cagayan de Oro sa Mindanao, una nang sinabi ni Department of Agriculture na posibleng maideklara ang food security emergency sa unang linggo ng Pebrero. Radyo 630 Balita. Oras po natin, 5:49. Abay, nakalabas na po ba ng bahay ang mga babiyahe ngayong umaga na ito? Abay, mag-aalas 6 na, malamang traffic na hane. Abay, kilos-kilos na po ha, para hindi tayo malate. Para masaya ang ating buong Thursday. Bini Pam, aba meron ka bang pabati pa dyan? Maraming nanonood kay Bini Pam. Eto, may bumabate from Aurora Province. Meron ulit bumabate from Batanes at South Korea. Sabi, snowy morning daw doon. Meron din magandang umaga from Marikina at mga birthday greetings ulit kay Sir Alvin El Chico. Happy birthday, Kuya Alvin El Chico! At sa aming muling pagbabalik, mga empleyado ng federal government pinagre-resign ng White House. Radyo 630 Balita. At sa sports, NLEX Road Warriors lumapit sa inaasam na pwesto sa playoffs ng PBA Commissioner's Cup. Yan ang iba pang balita sa muling pagbabalik ng Radyo 630 Balita. Radyo 630 Balita. Balita. Kilalanin ang mga naghahangad na maging senador ng bayan. Kilatising ang kanilang mga plataporma at programa. Kumilos para sa tunay at makabuluhang pagbabago. Ito ang Mandato sa Senado. Sa Issue Spotter, alas 5:30 ng hapon kasama sina Tony Velasquez. Ano yung mga gusto mong malaman muna bago ka tuluyang mag-decide kung oo ka o hindi? At Carmina Constantino. Ang hinahanap nila, masusolusyonan ang ating problema. Sa Teleradyo Serbisyo, dahil ang kapangyarihan ay nagmumula sa bayan. Iba't ibang mga trahedya, mga sakuna, at syempre, lagay ng panahon ang babantayan natin. Lagi ko pong sinasabi, job you, just always bring your umbrella. Dati kasi, katutok lang tayo sa response. Ngayon, even yung kamalayan ng ating mga kababayan has gone a long way. No? Ako po ang inyong mga kasama, Ariel Rojas. Atid po namin ay kaalaman para sa inyong kaligtasan, laban po sa anumang panganib o sakuna. Dahil ang mahalaga, lahat tayo naging ligtas dapat. Deserve mo talagang magkaroon ng panalong diskarte. Inspirasyon at gabay nyo sa pagmamanage ng inyong kaperahan para tayo ay umahon. Marami tayong pag-uusapan ngayon tungkol sa kaperahan. Kasama sina May Valle Siniza Siyempre dapat panalo ang diskarte mo sa buhay para umahon ka. at Salve Doplito. Lagi naman tayo may pinagdadaanan sa buhay from time to time. Okay lang yan. Kaya tutok na tuwing linggo, 9:30 a.m. sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Kinalingan ang weekday gabi dito sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Tuloy ang paghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang paglilingkod. Ang TV Patrol. Alas 6:30. Kwentuhan at balitaang dito mo lang eksklusibong malalaman. Hatid sa'yo ni Johnson Ikwento Mo. Johnson, ikwento mo. Kasama si Johnson Manabat. Alas 8 ng gabi. Galing ng Pilipino. Tips sa pag-angat ng kabuhayan. At Showbiz Chikahan. Hatid ng Showbiz Sidelines. Alas 9 ng gabi. Kasama sina Owl Pass and Jaiho. Siksik ang saya ng gabi mo kapag dito nakatutok sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Walang lunch break ang pagseserbisyo. Kasama nyo sa tanghalian, nagmamalasakit, nagseserbisyo. Ninia Corpus, kasama si Migs Bustos.
Serbisyo agad. Serbisyong sagad. Nagseserbisyo. Ninia Corpus. Tuwing alas 12 ng tanghali. Dito lamang sa Radyo 630 at Teleradyo Serbisyo. Be uniquely you. Feelings of hindi worthy or baka akala niya hindi siya mahal. Safe kang mag-share dito. May makikinig at gagabay sa'yo. Ito ang bumabagabag sa akin. Samahan si Teacher Tina Zamora Ang tamang ginawa mo ay sinabi mo ang nararamdaman mo. sa Safe Space. Sabado, alas 3 ng hapon sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. May mga katanungan ka bang legal? Dahil hindi mo alam yung batas, hindi mo alam na dapat meron ito. Kailangan talaga ng pansin. Ilapit mo na yan dito sa Hello Attorney. Ipadala lang ang inyong tanong, mensahe at concern sa Viber 09192783,000. at sasagutin natin dito yan mula Lunes hanggang Biyernes. Alauna ng hapon. Sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Radyo 630. Balita. Ang bansa. Sa labas ng bansa, nag-aalok ang administrasyon ni US President Donald Trump ng insentibo sa mga US federal worker na magre-resign sa trabaho bago mag-February 6. Bahagi ito ng hakbang ni Trump na bawasan ang mga trabahador ng gobyerno ng Amerika. Sa ngayon, naabot sa 2.3 milyon ang mga US civilian employee, maliban ang mga nagtatrabaho sa Postal Service. Samantala, tuloy sa Sabado ang pagpapataw ng taripa ng administrasyon ni Donald Trump sa Canada at Mexico. Pero pwedeng maudlot ang 25% na dagdag tariff sa dalawang bansa kung matugunan ng mga issue ng immigration at drug trafficking. Ayon sa White House Press Secretary, pinag-iisipan pa rin ni Trump kung magpapataw ng taripa sa China. Sports. Balita. Sports Balita na po tayo! Lumapit na sa inaasam na pwesto sa PBA Commissioner's Cup Quarterfinals ang NLEX Road Warriors matapos talunin ang guest team na Eastern Hong Kong sa score na 94-76. Umiscore ng 41 points si Road Warriors import Mike Watkins sa panalo ng NLEX na tinapos ang elimination round na hawak ang 6-6 win-loss record. Dahil sa panalo ng Road Warriors, hindi makapapasok sa PBA Quarterfinals ang dating kampyon na San Miguel Beermen. Samantala, tinuldukan ng Philadelphia 76ers ang 4-game winning streak ng Los Angeles Lakers. Nagtalaga ng 41 points si Tyrese Maxey sa panalo ng Sixers sa iba pang laro. Sumadsad sa 7th straight loss ang Utah Jazz matapos talunin ng Golden State Warriors 114-103. Nalusutan naman ng Portland Trail Blazers ang Milwaukee Bucks 125-112. Radyo 630 Balita. Sa oras po nating 5:56 a.m. Narito po muli ang mga nagbabagang balita sa Radyo 630 Balita. Radyo 630 Balita. 2025 General Appropriations Act tinawag na most corrupt na national budget. Pagkwestiyon sa legalidad ng national budget, wala umunong basihan ayon sa ilang kongresista. Radyo 630 Balita. Iba pang Chinese spy maaaresto sa mga susunod na araw ayon sa National Security Council. Pag-amyenda sa anti-espionage law isinusulong. Radyo 630 Balita. Mga barko ng China na iligal na pumasok sa EEZ ng Pilipinas, dadagdagan pa. Pilipinas at New Zealand ikinakasana ang isang visiting forces agreement. Radyo 630 Balita. Shabu Laboratory na kayang gumawa ng hanggang 20 kilo ng iligal na droga na diskubre sa Tanza, Cavite. Radyo 630 Balita. Sa lalawigan, lolo patay sa pananaga ng pamangkin sa Davao del Sur. Radyo 630 Balita. At sa balitang sports, San Miguel Beermen bigong makapasok sa PBA Commissioner's Cup Quarterfinals. Radyo 630 Balita.
At yan po ang Radyo sa 30 Balita ngayong Webes, January 30, 2025. Tuloy-tuloy niyo po kami napapanood sa cable, social media at I1TFC. Sa ngalan po ni Robert Mano, ako po si Jeffrey Hernaez. Naririnig din tayo sa DWPM Radyo sa 30 sa Mega Manila. Sa pangalan po ni Steve Raz, ako po si Pamela Vasquez, nagbabalita anumang oras. Susunod na ang Gising Pilipinas. Kasama ang birthday boy, Avinel Chico at si Doris Bigornia. Good morning! Radyo sa 30 Balita. Radyo sa 30 Balita. Balita.